Tawag sa kasal. Nais naming ipabatid sa lahat ang mga ikakasal. Alexander Dialagdon, Naraha, nakatira sa Silangang Catbalogan City. Ikakasal kay Mary Rose Rosada Binsnar, nakatira sa San Agustin, Malabon City. Ikakasal sa darating na May 19, 2026 sa parokya ng San Bartolomeo, Catbalogan City, Samar. Mark Duwan Vancoro C. Nakatira sa Laon, Laan Seats, St. Sampaloc, Manila. Ikakasal kay Marian Faye De Leon Basada. Nakatira sa S. Pascual San Agustin, Malabon City. Ikakasal sa darating na May 16, 2026 sa parokya ng Minor Basilica of San Sebastian, Quiapo, Manila. Hans Lindon Camacho Layacan. Ikakasal kay Janelle Aala Villanueva. Nakatira sa 2nd Street, Tanyong, Malabon City. Ikakasal sa darating na May 16, 2026 sa parokya ng Minor Basilica of St. Martin of Tours, Lipa, Batangas. Anumang hadlang o tutol sa mga nasabing kasal, makipag-ugnayan lamang sa opisina ng ating parokya. Isama po natin sa ating mga panalangin ang sumusunod na intensyon. Para sa nag-aalay ng misa ito bilang pasasalamat na sina Ostonal and Velascos and family, Narding and Coralalim and family, Brusa family, Antonio Castañeda, Jerry Chanco, Maria Pinky Santo Domingo, Caballero family. Para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan, Hector Chua. Para sa natatanging kahilingan nina, Sonia Velasco, Gina Morales Reyes, Hannah Chua. Para sa ating kapatid na may karamdaman, lalong-lalo na si Melody Yong Rios, Liam Cyril San Diego, Concepcion Reyes. Para sa kaluluwa nila, Holy Father Pope Francis, Benjamin Galauran, Nina Gasa Robles, Lorenzo Yudom Lao, Efren Castañeda, Paulina Lacson Sembrano, Filaro Pina Rodriguez Lucas, Leonardo R. Abeleda, Nicholson S. Abeleda, Denisa Barbon Makiling, Benito Dailisan, Esther Javier, Vicente Ving Divila, Eduardo Z. Vicencio, Totoy Reyes, Luzminio Martin, Lydia and Feliciano Ferrer, Elisa and Virgilio Zafra, Emiliana and Gregorio Ong Pauco, Chua Esting and Floserfina, Andy and Bel Caparino, Aaron and Violi Ravago, Amelita Raimundo, Joey Chua, Gennaro Chua, Ifiteria Navarrete, Dionisia Caparino, Ama, Alfredo Arquiza, Avelina and Agnelo Ravalo, Ernie Gabriel, Dominador and Remedios Bondailan, Faustina Padilla, Modesto Enriquez, Sheila Maria, at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Magandang hapon po sa inyo mga kapatid. Kinagagalak po naming makasama kayo sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang linggo ng Kwaresma. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang linggo ng 40 araw ng paghahanda sa ating baho at bukang liwayway. Magsitayo ang lahat at sumabay sa pagbungad na awit.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak, na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat, ano pat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan. Kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Magpahayag ka, sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung may mabukas ko na ang inyong libingan at may bangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingan ko kayo upang kayo'y nababuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko at paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakaraan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon. Pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Magtiwala ka, Israel. Magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahandag sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao,
hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananan sa inyo ang espiritu ng Diyos na siya muling bumuhay kay Kristo, ang Diyos din iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang espiritong nananahan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat at para sa mabuting balita. Pagkabuhay ako't buhay, nabubuhay na sino mga ako'y pinananaligan, ay di mapapanaig ng kamatayan kailanman. Luwalhati at mapuri, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpasabi kay Jesus ang mga kapatid na babae ni Lazaro, Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit. Ngunit nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos. At sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayun may pinaraan pa niya ang 2 araw matapos mabalita ang may sakit si Lazaro. Bago sinabi sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayoy ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig po ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Si Jesus ay napahimutok. Saan ninyo siya inilibing? Tanong niya. Sumagot sila, Panginoon, hali kayo at tingnan ninyo. Tumangis si Jesus, kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan, nakapagpadilat ng bulag ang taong ito, bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro?
Muling napahimutok si Jesus sa pagdating sa libingan. Ito'y yungib na natatakpan ng isang bato. Alisin ninyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, Panginoon, nangangapoy na po siya ngayon, 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos. At inalis ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro. Napupuluputan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa, at nababalot ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalaya. Marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Mga kapatid kay Kristo, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Maligayang pagdating sa parokya natin ng San Bartolome de Malabon. No? At para sa mga kabataan, mga bata na kasama ang kanilang mga magulang, maligayang pagdating din po sa inyong lahat. No? Pasasalamat ko po sa mga magulang na niyakag ninyo ang inyong mga anak sa pagdiriwang natin ng banal na misang ito. Lalo na ngayong 3:00 ng hapon, nakalaan na misa para sa mga kabataan. No? Alam niyo ho, sa mga mahuhusay na artista, no? Bagamat ngayon hindi na siya gumaganap, nung kapanahunan namin, no, early 2000s, ay kilalang-kilala ang artista na si Judy Ann Santos. Ngayon kasi si Judy, pag sinabi mong Judy Ann, ang maaalala mo ano? Crispy Pata. No? Judy Ann Crispy Pata. No? Pero dati, no, nung 2000s, nung bata pa si Father, yan yung mga pinapanood nating mga artista. No? At kilalang-kilala si Judy Ann dahil sa husay niya sa pag-arte, no? Sa mga emosyon na kanyang pinapakita sa mga teleseryeng kanyang ginagampanan, no? Naalala ko, may isa siyang teleserye na kung saan gumanap siya bilang isang nurse. Nakalimutan ko lang yung title, no? Pero doon, no, tinanong siya nung in-interview siya, no? Kasi sa nurse parang may mga eksena siya doon na kung saan umiiyak siya, no? Mahirap umiyak ang isang artista, hindi ba? No? Yung mga bata natin ngayon, nagpa-practice yan para sa, ano pinapractice nyo? Sa lubong at sa, ano yan? Sa daan ng krus, no? Yung tableau na gagawin ninyo, no? May mga galing ba umiyak dyan, no? O, sabi, nung tinanong si Judy Ann, kasi makatotohanan yung pag-iyak niya, sabi, tinanong sa kanya, Judy Ann, paano ka ba umiiyak na parang totoo? No? Paano mo nagagawa yun? Sabi niya, ang sikreto daw niya, no? Ang sikreto ng ginagawa daw niya, no? Ay yung sapatos niya, no? Sinisikipan niya raw, no? Sobrang sikip daw na mamimilipit ang kanyang paa, no? Hanggang sa mapaluha siya sa sobrang sakit, no? Kasama na rin siyempre yung eksena, no? Kapag masalimot yung eksena, no? Tapos masasaktan yung paa niya, no? Naiipit yung paa niya, no?
ay talagang napapaluha siya ng sobra-sobra. No? So, yun pala yung sikreto, no? Saktan mo ang sarili mo para lumuha ka. No? Kung sa pag-aartista yun, no? Pwede ba yun? Hindi ba parang wala si Raymond ngayon, ah. Ay, yun pala siya. Pwede ba yun, Raymond? No? Pwede yan, no? Huwag mo saktan sarili mo, Raymond, ha? Okay? So, bakit ko ba binabahagi ito? Dahil mga kapatid, kung papapansin ninyo, mahaba yung ating ebanghelyo. No? Yung actually may mas mahaba pang version ng ating ebanghelyo na umaabot ng 6 na page. No? Pero yung binasa ko, 3 pages lang. No? At kung mapapansin ninyo mga kapatid, ang kwentong ito tungkol sa muling pagkabuhay ni Lazaro. Pero may isang talata na nais kong bigyang pansin sa hapong ito para sa ating pagninilay. Nais kong bigyang pansin natin ito dahil kadalasan ito yung dinadaanan lamang na talata. No? At malamang sa malamang alam nyo na yung tinutukoy ko. Yung pagtangis ni Jesus. John 11:35. Ebanghelyo ni San Juan, talata 11, versikulo 35. Ang pagluha ni Jesus. Ang tanong, bakit lumuha ang ating Panginoon? Ano ang naging dahilan ng kanyang pagtangis? 2 bagay ang ating pagnilayan. 2 sagot tungkol sa pagluha ng ating Panginoon. Unang sagot, mga kapatid, ayon daw sa mga Bible scholars, kaya daw lumuha ang ating Panginoon dahil sa mga tao na patuloy na hindi naniniwala o nananampalataya sa Kanya. Magpahanggang sa huli, may mga tao pa rin na hindi naniniwala sa mensahe na nais iparating ni Jesus sa sanlibutan. Isipin ninyo ang ebanghelyong ito, ang pagmimilagro kay Lazaro, ang huling milagrong gagawin ni Jesus. Bago niya harapin ang kanyang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay. Kumbaga, sa classroom, no, mga bata naman kayo naririto, karamihan, para itong final lesson, no? Last day of lesson, no? At napaluha si Jesus dahil nasa huli na ayaw pa ring maniwala ng mga Hudyo, mga Pariseyo, mga ususero at ususera, mga eskriba sa Kanya. Parang yung teacher ninyo, no? May teacher ho ba dito? Teacher? Wala palang teacher. Lahat tayo mga estudyante. No? So imagine mo si teacher, no? Meron siyang estudyante, ang hirap maka-pick up sa lesson, no? Inulit-ulit na ni teacher. Binigyan niya na ng secret, binigyan niya pa ng assignment, no? Talagang tinuturuan pa niya pagkatapos ng klase. Halos ibigay niya na yung sagot sa exam. Tapos pagdating ng exam, anong nangyari sa estudyante? Bokya pa rin. No? Hindi pa rin nakuha ang tinuturo ng teacher. No? Eh, sino ba namang teacher ang hindi mapapaluha niyan? Diba? Ginawa mo na ang lahat. Tinuro mo na. Sinabi mo na. No? Wala pa rin. Ganyan ang karanasan ni Jesus.
Nagpagaling na siya, nagpahayag na siya, nakisama na siya sa mga makasalanan, mga may sakit, lahat ng uri ng tao. Pero may mga tao pa rin na sarado ang puso at hindi naniniwala sa Kanya. No? Alam nyo, kung tutusin, kahit naman siguro magpahanggang ngayon, tumatangis pa rin ang ating Panginoong Hesus. Dahil magpahanggang ngayon sa panahon natin, may mga tao pa rin na hindi naniniwala sa Kanya. May mga samahan, may mga kulto, sekta, no? Na nagsasabi na si Jesus o si Kristo ay hindi Diyos. No? At maliban doon, meron ding mga tao na hindi na naniniwala sa likas na kabutihan ng bawat isa. May mga tao na ang tingin sa kapwa, imbis na maging kaibigan, kasama, kakampi, ang tingin sa kapwa, kalaban, kakumpetensya, kaaway, dapat tugisin, dapat patayin. Kaya nga, di ba, nagbabadya, mga kapatid, ang malawakang digmaan sa mundo ngayon. Di ba? Dahil may mga bansa na hindi tumitigil sa pagtugis ng bawat isa. Na ang tingin sa kalaban o sa ibang bansa ay kalaban at dapat mawala. Mga taong hindi naniniwala sa likas na kabutihan ng tao. Sino ang nagdurusa? Sino ang nagbabayad? Hindi lang naman sila ang nahihirapan. Tayo rin, mga kapatid, nagdurusa sa mataas na bilihin, sa mataas na gasolina, nakakaapekto rin sa ating mga buhay. No? Kaya masasabi ko, magpahanggang ngayon, tumatangis pa rin ang ating Panginoon. No? Yan ang una. Ngayon, yung pangalawang dahilan kung bakit tumatangis si Jesus ay sapagkat siya ay isang taong totoo. Lumuluha si Jesus dahil siya ay isang taong totoo. Marami ang nakatuon sa pagpapagaling ni Jesus. Ngunit ang maiksing talatang ito ng kanyang pagluha ay nagpapahayag sa atin na sa kabila ng kanyang pagka-Diyos, ang pinagmumulan din ng lakas ng ating Panginoon ay ang kanyang pagkatao. Ang kanyang kakayahan na maranasan kung ano ang nararanasan natin. Ang magmahal, ang matakot, ang bumangon, ang maging masaya, kahit ang maging malungkot. Sa bawat yugto ng ating buhay, maliban sa kasalanan, lahat ay naranasan ni Jesus. Kaya nga ang pagluha ni Jesus ay tanda na handa niya tayong samahan, hindi lamang sa panahon ng ating kaligayahan at tagumpay. Sasamahan niya rin tayo kahit sa ating kalungkutan at mga kabiguan. Yan ang pinatunayan ng pagluha ni Jesus.
na siya ay Diyos na totoo at taong totoo. Kaya tumangis ang ating Panginoon dahil bilang tao, naranasan niya ang realidad ng mawalan ng isang mahal sa buhay. Ng isang kaibigan na pumanaw na si Lazaro. At mga kaibigang tumatangis, lumuluhat na sasaktan kina Maria at Marta. Alam ni Jesus, mga kapatid, na kaya niyang buhayin ang isang namatay. Ngunit, alam niya rin na hindi mabubura sa ating pagkatao ang realidad ng kamatayan. Kaya mga kapatid, no? Napakahalaga na ang maikling talatang ito na ating pinagnilayan ay paanyaya para sa atin upang bigyang pansin din natin yung ating mga pagluha. Kailan ka huling lumuha? Kailan ka huling tumangis? Tumangis ka ba? Lumuha ka ba? Dahil ikaw ay labis na nagagalak. Naluha ka ba dahil sa tagumpay na iyong nakamit? Maaring naluha ka dahil sa kalungkutan na iyong nararamdaman. At marahil sa atin ngayon, napapaluha dahil sa kagipitan na ating nararanasan, pagtaas ng mga bilihin. Maaari din tayong maluha sa harap ng kabiguan. Ngunit, mga kapatid, ang paalala sa atin, ang pagluha ni Jesus ay paalala na may Diyos na laging handa tayong samahan at damayan sa bawat yugto ng ating mga buhay. Kaya, tama ang sinasabi ng ilan tungkol sa pagluha. Na ang pagluha daw ay tanda ng ating kahinaan. Dahil ang pagluha ay tanda ng ating pagkatao. Higit sa lahat, ang pagluha ay tanda na kahit sa ating kahinaan, may Diyos na handa tayong samahan, makitangis, makiluha, at damayan tayo sa ating mga buhay. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, ni isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangmatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Mga kapatid, pinapaalala ngayon sa atin ng Panginoon na tanging sa Kanya lamang natin matatagpuan ang ating muling pagkabuhay. Patuloy tayong umasa at manampalataya sa pangako ng tapat nating Ama. Atin pong itugon, O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Panatilihin mong tapat sa pangako mong muling pagkabuhay, kaming iyong mga mananampalataya. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Itulot mo na ang lahat ng mga naglilingkod sa pamahalaan ay kumapit sa pangako mong muling pagkabuhay upang ang kanilang paglilingkod ay maging mabunga at puno ng pag-ibig. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Pukawin mo ang aming mga puso tungo sa pagsisisi at pagpapatawad habang kami papalapit sa mga mahal na araw na aming pag-aalala sa misteryo paskwal ng iyong anak. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Itinataas din namin ngayon sa iyo mga kapatid namin naghihikahos, mga indigenous people at iba pang minora sa aming lipunan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Pagkalooban mo ng muling pagkabuhay, ang mga mahal naming yumao sa iyong itinakdang panahon. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Itaas din natin ang mga kapatid natin nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Ama naming mapagpala, pagkalooban mo kami ng bagong buhay sa pamamagitan ng pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesucristo, ang iyong anak at aming manunubos. Amen. Manatiling nakatayo para sa pag-aalay. Magsiyo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinapagsaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay pakundangan sa pinagdiriwang ng paghahain ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiya rin, Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y di naiiba sa amin, kaya't siya'y nagdalamhati rin sa pagpanaw ni Lazaro ang kaibigang Giliw. Siya'y di naiiba sa iyo, kaya't taglay ang kapangyarihan mo, kanyang binuhay ang kaibigang yumao,
sa kanyang pakikiramay sa sangkatauhan, kami kanyang pinakikisamahan, upang may pagdiwang ang mga pahiwatig ng iyong pagmamahal na sa amin bumubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasa, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasa. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay namatay. Kristo ay nabuhay. Kristo ay babalik sa wakas panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, San Bartolome na aming patron at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama nating dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus. Sa langit ka, sambahin pangalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaihi rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na
Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan at sa libutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Paalala bago ang komunyon, bilang paggalang sa banal na Eukaristiya, kapag ito ay ating tatanggapin sa kamay, mangyari lamang na isubo agad natin ito upang maiwasan ng ito ay mahulog.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna saglit, pero bago ang announcement, inanyayahan ko muna ang lahat ng mga bata na lumapit sa harapan upang tumanggap ng special blessing. Lahat ng kabataan lumapit sa harapan para tumanggap ng special blessing. Mga youth servants natin, paki-assist ang mga kabataan. Yung iba dito, kung hindi kaya. Yung iba, pwede po dito, sa kaliwa ko at sa kanan, para makausad pa yung iba na nasa likuran. No? Panginoong Yesukristo, minahal mo ng lubusan ng mga bata, kaya sinabi mo, ang sino mang tumanggap ng bata ay tumanggap na rin sa akin. Dinggin mo ang aming panalangin at sa pamamagitan ng iyong walang sawang pagkalinga, pagsanggalang mo ang mga batang ito na pinagpala mo sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Kapag lumaki na sila sa kanilang pagkatao, itulot mong manalig sila sa iyong ngalan. Magmahal ng lubusan sa kapwa at manatiling tapat sa iyo, samantalang umaasang makamit ang iyong kaharian, ikaw na nabubuhay at naghahari, ngayon at magpakailanman. Amen. Palakpakan po natin ang mga kabataan. Habang sila'y bumabalik, ay maaari na pong ibanggitin ang anunsyo ng babanggitin. Tayo po ay magkakaroon ng second collection at ito ay para sa 7 Corporal Works of Mercy at RNF Audio Sound System. Ulat para sa pagsasaayos ng ating sound system. Ang nalikom po natin sa second collection at pledges noong nakarang linggo ay 12,895 pesos at ang natitirang halaga nating babayaran ay 1,491,300 pesos. Patuloy po nating suportahan at ipagdasal ang katuparan ng gawaing ito, alay natin sa ating patron, San Bartolome, upang mapalawig at mapatibay ang ating pamimintuho sa ating patron, San Bartolome. Inaanyayahan po ang lahat na pagnanobena tuwing Martes, 5 p.m. at 5:30 p.m. banal na misa, na susundan ng panalangin para sa mga may sakit at pagpapaahid ng langis. Ang talaan ng mga gawain ng ating parokya para sa mga mahal na araw ay nakapaskil sa ating bulletin board sa labas ng ating parokya. Malagod po namin kayong inaanyayahan sa gaganapin na Easter Pilgrimage sa darating na April 9, 2026. Ito ay gaganapin sa Diocese of San Pablo, Laguna. Ang deadline ng registration at payment ay ngayong araw, March 22. Para sa may mga katanungan, magtungo lamang sa booth sa labas ng ating simbahan.
Ang Commission on Social Service and Development ay patuloy na nagsasagawa ng libreng medical consultation tuwing araw ng linggo mula 8 a.m. hanggang 11 a.m. Tayo po ay may buwan ng feeding program sa ating mga kapitbahayan. Sa mga nagnanais makibahagi at magbigay tulong sa nasagabing programa, maaari po kayong magbigay ng donasyon sa ating 7 Corporal Works of Mercy. Matatagpuan ang mga boxes sa gilid malapit sa pintuan ng ating simbahan. Ang St. James Academy, Malabon City ay tumatanggap na ng mag-aaral para sa school year 2026 to 2027. Early Childhood Education, Grade School, Junior High School Day at Night Class at Senior High School. Para sa iba pang detalye at katanungan, magsadya sa opisina ng Registrar o tumawag sa telepono 8283-3696-98, Loc 106. Ang opisina ng Registrar ay bukas mula Lunes hanggang Biyernes, 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Para sa iba pang detalye, magsadya lamang sa opisina ng parokya o bisitahin ang ating Facebook page, Apostol San Bartolome de Malabon. Maraming salamat po. Magsitayo ang lahat. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo, naglingkod at nagsiganap sa ating banal na misa, sa mga tumutok sa ating live streaming mass. Maraming salamat po sa mga naghandog po ng kanilang mga biyaya para sa ating mga pagawain, lalong-lalo na sa mga patuloy na tumatangkilik at sumusuporta ng ating sambayanihan program, pagsasayos po ng ating sound system at ng mga advokasya, programa ng ating parokya, diocese at ng buong simbahan. Maraming salamat po. Naway maging mabunga, matiwasay at ligtas ang inyong darating na linggo at mag-ingat kayo sa inyong pag-uwi. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.